Ipinangalandakan ni Al Francis Chua na sobrang taas ng level ng laro ng mga kuponan ng Tall Blacks at Boomers na makakaharap ng gilas sa second window ng World Cup qualifiers ngayong February 26 at March 1 sa Mall of Asia Arena. Ibinida rin niya ang bentahe ng merong Justin Brownlee sa hanay ng Gilas Pilipinas sa kabila ng kanyang edad. Ayon sa kanya, gumaganda ang chemistry ng team kapag andito si Justin Brownlee. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kung pagbabasehan ng pahayag ni Al Francis Chua, magiging mahirap ang trabaho ng Gilas laban sa New Zealand at Australia. Ayon sa kanya, nakita niya umano sa nakaraang laban ng dalawang bansa ang dikdikang laban kung saan natalo lang sa dulo ang New Zealand. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ng SBP sa sbp.ph. Alam naman natin na talagang malakas yung parehong team. Yung New Zealand, kung nakita mo ang laban nila sa Australia sa first round, dikdikan ang laban at nagkatalo na lang sa 3 points. Yung level ng kanilang laro masyado nang mataas. Naitatanong ko nga minsan kung bakit nasama silang dalawa sa FIBA Asia. Kaya lang, andyan na yan. So wala na tayong magagawa. Ito yung sinasabi nilang dogfight mga playoffs, yung New Zealand at Australia. Yung nakaraang laban nila, di ba? Sinunog lang ng Australia ang New Zealand sa dulo sa pamamagitan ng 3-point. 2 beses yun ha. Parehong sa dulo lang sila natalo, yung New Zealand. Ganong katindi ang kakaharapin ng Gilas sa second window ng World Cup qualifiers. No choice, sabi nga nila, kasi andito na sila sa Asia. Dapat sa Oceania sila, di ba? Pero naibilang sila sa Asia. Minsan ganun din ang tumatakbo sa isip ng karamihan sa atin. Bakit andito ang Australia at ang New Zealand? Iba kasi yung breed nila, yung tikas nila, yung athleticism nila, at ang pinakamatindi doon mga playoffs, hindi talaga sila Asiano. Balikan natin yung magiging laban ng Gilas sa dalawang bansa. Base na rin sa pahayag ni Al Francis Chua, mahihirapan na naman ang grupo ni Coach Tim Cone. Yun yung dating sa akin kasi kapag sinabi nating digdigan or dogfight, although may kakayahan ng mga players natin mula sa PBA kasama ang B-League at KBL, may posibilidad pa rin na maiwan ulit ang ating grupo. Hindi dahil mahina yung team kundi dahil sobrang lakas lang talaga yung dalawang koponan, yung New Zealand at ang Australia. Okay, ando na tayo na minsan na tinalo ng Gilas ang New Zealand dito sa MOA. Pero hindi garantiya yun mga playoffs na kakayanin nila ulit. Marami na silang binago yung New Zealand mula nung matalo sila dito sa MOA, di ba? Tapos ayon na rin kay Coach Jude Flavel, kilalang kilala na nila yung Gilas Pilipinas. So mahirap talaga. Sa laban naman ng Gilas at Australia, wala pa rin tayong masasabi dito kasi mahirap mag-speculate mga playoffs. Kahit alam natin na posibleng makapagtala ng isang matinding upset ang grupo ni Coach Tim Cone, andun pa rin ang kaba na baka maulit lang ulit ang pagtambak sa pambansang kupunan natin. Pero siyempre naghahanda naman yung Gilas, di ba? Malay natin, manaig sila ngayon laban sa New Zealand at Australia. Wala makapagsasabi niya, di ba? Sa dulo ng pahayag ni Al Francis Chua, sumentro ang lahat kay Justin Brownlee. Ayon sa kanya, naniniwala pa rin sila sa naturalized player ng Gilas Pilipinas. Banggit pa niya, mas gumaganda umano ang laro ng pambansang kupunan kapag andon si Brownlee. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ng SBP sa sbp.ph. Naniniwala pa rin kami sa kanya. Gusto pa rin siya ng mga players And yung chemistry ng team, pag nandun siya, gumaganda. Well, parang hindi naman issue yung participation ni Justin Brownlee dito sa Gilas Pilipinas, di ba? Alam naman natin na siya yung heart and soul ng grupo ni Coach Tim Cone. Kaya makikita mo sa mensahe ni Al Francis Chua, gumaganda yung chemistry ng team kapag andun siya. Ibig sabihin, hindi pwedeng mawala ang isang Brownlee. Kailangan pa rin siya dito. Of course, hindi na siya bumabata. Pero sabi nga nila, walang choice kasi Maganda pa rin ang laro niya. Nung huling nanalo ang Gilas sa New Zealand sa MOA Arena, nagtala si Justin ng 26 points at 11 rebounds sa harap ng sumisigaw na 11,686 na manonood. Patunay na kaya pa rin niyang sumubay sa kabila ng kanyang edad, di ba? Hindi mo kasi kailangang palitan ng isang player na sa kabila ng kanyang edad, maganda pa rin ang inilalabas niyang laro. Lalo na sa kalibre ng isang Justin Brownlee. So abang-abang tayo mga ka-playoffs kasi malapit na yung second window, Feb 26 at March 1 po yan. Tapos niyan sa July na mauulit kung saan dadayo naman ang Gilas sa New Zealand and of course Australia. Yun, sobrang mabigat yun. Although nandun yung suporta ng ating mga kababayan, iba pa rin syempre ang laban kung nasa sariling balwarte. So guys, maraming salamat.